Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, October 20, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Campaign posters na mali ang sukat at nasa ipinagbabawal na lugar. Pinagbabaklas ng COMELEC. Magpapail kami ng kaso muna sa lahat ng mga nagkabit at saka nag-illegal campaign. Mga kandidatong magpapasaway, kakasuhan. Doon naman sa recantation ko, hindi naman po binabawi na may korupsyon. Whistleblower Jeff Tumbado, na-pressure lang raw sa recantation. Muling nanindigan ngayon, may korupsyon sa LTFRB. Sa lumalalang krisis sa Middle East, Israel, inirikas na ang mga residente malapit sa Lebanon border. ASEAN foreign ministers nagpahayag ng pagkabahala sa tumitinding gera. At sa ating balitang showbiz, ang unang pasilip kay Matteo Guidicelli bilang Pedro Penduko. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sa ikalawang araw ng official campaign period, naging abala ang COMELEC upang pagbabaklasin ang mga poster ng mga BSKE candidate na wala sa tamang lugar o kaya ay mali ang sukat. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Wala pang 24 na oras matapos ikabit ang mga campaign poster ng mga tatakbo ngayong barangay at sangguniang kabataan elections. Heto ngayon at pinagbabaklas ng COMELEC ang mga paraphernalia. Ipinaskil kasi ang mga ito sa ipinagbabawal na mga lugar. Pag nilagay niyo yan sa public place, kahit sa mga kalsada, illegal po yan. Lalo na sa mga kawad ng kuryente, pinapahirapan niyo pa yung mga tagatanggal. Sa pag-iikot ng COMELEC sa barangay 310 sa Maynila kanina, bumalandra ang mga campaign poster na animoy piyesta. Maging sa ilalim ng LRT station ay hindi nakaligtas na malagyan ng mga muka ng mga kandidato sa BSKE. Bukod sa maling lugar, nakatakda rin sa COMELEC guidelines ang tamang sukat na 2 feet by 3 feet lang para sa mga tarpaulin at 3 feet by 6 feet naman pagdating sa streamers. Sa mga magkakabit pa ng mga posters, kung araw-araw kayo magkakabit illegally, araw-araw din kami magbabaklas, hindi namin titigilan yan. Kanina sinamahan rin ng Manila Police District ang COMELEC sa kanilang Operation Baklas para magbantay ng seguridad. Wala naman tayo na-experience na mga kaguluhan or protest ng mga candidates na naglagay ng kanilang mga posters, lalo na sa pinagbabawal na lugar. Reaksyon naman ng mismong kapitan ng barangay sa Maynila kung saan naganap ang operasyon. Actually, yun ay sa mga independent ko. Actually, mayroon din kaming mga tarpaulin dito. Ang independent ko kasi 10. Halos ng independent ko ay sa akin nakapartido. Mismong si Kapitan Ronald Gacola ay voluntaryo ng pinatanggal ang mga poster maging sa kanya o katunggaliman bilang pagsunod sa utos ng COMELEC. Mag-iikot po kami, yung sa mga bawal po ay papatanggal po namin. Pati po doon sa mga katunggali, yung mga sa independent ko ay papatanggal ko. Kami na rin mismo ang magpapatanggal. Nagbabala kasi si COMELEC Chairman George Garcia sa mga pasaway. Magpapail kami ng kaso muna sa lahat ng mga nagkabit at saka nag-illegal campaign. Kasi kahit magbaklas tayo magbaklas, kung wala kang pinafile na kaso, hindi po yan matitigil ang mga yan. Sa katunayan, mayroon ang nasampulan ng COMELEC na nabigyan ng show cause order. As of kahapon, 134. Yung na-issue ng show cause order, asahan nyo ngayong araw, dadami na naman yan. Nag-focus na tayo from premature campaigning, tumungo na tayo sa illegal campaigning. Inaasahan namang mas lalo pang iinit at titindi ang patalbugan ng mga kandidato sa barangayan sa papalapit na botohan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Naging mapayapa ang unang araw ng campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections at walang naitalang insidente na may kinalaman dito ayon sa Philippine National Police. Sinabi ni PNP, PIO, Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, itataas ng PNP sa full alert status o ang pinakamataas na level ng kanilang pagka-alerto 3 araw bago ang halalan. Magdadagdag din ng PNP ng puwersa sa mga lugar na may matinding labanan ng politika, partikular na sa BARM, Negros Oriental at Abra.
Manila. Nakatakda itong sumailalim sa inventory sa darating na Sabado kung saan naman magiging saksi ang PNP, COMELEC at representante ng mga kandidato. Naging generally peaceful naman po ito at wala po tayong naitala na any significant incident relating to campaign period. Mahigit isang linggo ang lumipas matapos kumambyo ng pahayag, muling nanindigan ang whistleblower na si Jeff Tumbado na mayroong mga anomalya sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Ayon kay Tumbado, napilitan lang siyang bawiin ang alegasyon kontra sa dating boss na si Guadis dahil raw nagmakaawa ito sa kanya. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. October 9 nang ikanta ni Jeff Tumbado sa isang press con sa Quezon City na mayroong korupsyong nagaganap sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Si Tumbado ay ang dating head executive assistant ng ahensya sa ilalim ng pamunuan ng ngayon suspendidong LTFRB chairman na si Chofilo Guadis III. Iniugnay ni Tumbado si Guadis III sa umano'y maanomalyang 5 million pesos na ruta for sale ng ahensya. Gayunpaman, ang aligasyong ito agad ding binawi ni Tumbado makalipas ang isang araw sa pamamagitan ng isang recantation sworn statement. Pero kanina, muling nanindigan ang whistleblower sa kanyang naunang pahayag. Anya, mayroon umanong korupsyon sa LTFRB. Doon naman sa recantation ko, hindi naman po binabawi na may korupsyon. Totoo talaga may korupsyon. Ako nga ang saksi. Giit ni Tumbado, kaya raw siya nag-recant noong October 11 ay pinagbigyan niya ang hiling ni Guadis III na bawiin nito ang kanyang naunang pahayag. Ano ko yung recantation ko out of human consideration. Nagmakaawa nga siya sa akin, bigyan ko daw siya ng pangalawang buhay. So I did. Bagay na sinagundahan ni Manibela Transport Group Chairman Mar Valbuena. Iniwala talaga ako na may anomalya sa ahensya at sa mga taong sinasangkot niya at naipit lang siya dahil sa pressure. Kaya dapat lang na gumulong yung investigasyon dito sa mga taong nasangkot o doon sa mga binanggit niya. Pero ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, kung mayroon mang itinuturo si Tumbado na sangkot sa alegasyon ay hindi mo na raw ito isa sa publiko ng DOTR hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon. Ay, alam mo, hindi ako involved sa day-to-day ko, ano. Meron akong idea pero yung mga details hindi pa binibigay sa akin. Tiniyak rin ng kalihim ang patuloy na investigasyon ng kagawaran at ang hiwalay na investigasyon ng National Bureau of Investigation upang mabigyang linaw ang alegasyon ni Tumbado. Siguro dapat patapos natin yung investigasyon. Mahirap mag-issue ng any statement at this time. Una nang pinabulaanan ni Bautista ang akusasyon ni Valbuena at ni radio journalist Ira Panganiban na sangkot ang kalihim sa naturang alegasyon. Kasunod ito ng inihaing cyber libel case ni Bautista nitong Miyerkules laban sa dalawa na anya'y sumisira sa kanyang reputasyon. Sa ngayon, nilimitahan muna ng abogado ni Tumbado ang buka ng bibig ng kanyang kliyente ukol sa issue. Teka, i-consult ko muna sa lawyer ko ha. May gag order ako sa abogado ko eh. Kasabay nito, ilang transport groups naman ang nagpakita ng suporta para kay Guadis III at hiniling na ibalik na ito sa pwesto. Kakaiba naman kasi ang liderato ni Chairman Guadis. Unang-una, kahit oras na ng gabi ay kung hindi pa natatapos na maharap yung mga tao ay hindi siya umuwi. At sino ba ang government official na gumagawa ng gano'n? Bihira lang yun. Sinusubukan pa rin ng Balitang A to Z na kunin ang pahayag ng suspendidong LTFRB chairman pero hindi niya sinasagot ang aming mga text o tawag. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Lalo pang tumindi ang bakbakan sa pagitan ng Hamas at Israel. Mga bansa, ikinaalarma na ang paglawak pa ng sigalot. May Balitang A to Z si Billy Torres. Halos 2 linggo matapos magdeklara ng gera ng Israel Defense Forces laban sa Hamas.
Nagpalipad ito ng airstrike sa isang simbahan sa Southern Gaza Strip sa paglalayong tugisin ng militanteng grupo. Hindi pa tukoy kung ilan ang nasawi sa pag-atake, pero marami dito ang mga sibilyang nadamay. Sunod-sunod na raket din ang pinakawalan sa Israel ng Hamas mula naman sa Gaza at Lebanon. Sa ulat ng Israel, hindi bababa sa 30 raket ng bubagsak sa hilagang bahagi nito. Nagbabala naman si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magiging mahaba pa ang gera. Handa na rin ang tropa ng Israel na pasukin ng Gaza. Sa gitna nito, ikinaalarma ng ASEAN Foreign Ministers ang paglala ng sigalot sa Middle East. Nanawagan na ang US, UK at Germany sa mga residente nito na umalis na sa Lebanon dahil sa parehong pangamba. Patuloy din ng paalala ng Embahada ng Pilipinas sa mga kababayan sa Lebanon na umiwas sa mga pampublikong lugar dahil sa paglala ng kilos protesta doon. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, nasa 17,500 na Pilipino ang nasa Lebanon. Muli namang nanawagan ng UN na bigyang daan ng humanitarian assistance sa mga sibilyang apektado ng girian. In Gaza, the number of people internally displaced is estimated at about 1 million. Including about 353,000 people staying in UN Relief and Works Agency schools in central and southern Gaza. They're living in increasingly dire conditions. Sa Pilipinas, una nang inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pagpapaigting sa seguridad sa bansa kaugnay ng krisis sa pagitan ng Hamas at Israel. Kanina, ligtas na ring naiuwi ang ikalawang batch ng mga Pinoy na naipit sa girian, habang magtutuloy-tuloy rin ng repatriation efforts ng gobyerno. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. May nakaambang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng Department of Energy, posibleng nasa 73 centavos ang magiging dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Kapwa mahigit piso naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Ilan sa mga posibleng dahilan ng taas presyo sa pandaigdigang merkado ay ang pagbaba ng stockpile ng krudo sa Estados Unidos. May panawagan rin kasi ang Iran sa Organization of Islamic Cooperation na magpataw ng oil embargo sa Israel dahil sa pagpapasabog nito sa Gaza. Gayunpaman, ayon sa DOE, ibinasura naman ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC ang hiling ng Iran. Sa kaugnay na balita, nakaambang magtaas ang pamasahe sa eroplano sa susunod na buwan. Ito ay matapos itaas ng Civil Aeronautics Board and Fuel Surcharge kasabay ng pagtaas ng presyo ng jet fuel. Ayon sa CAB, tumaas na sa Level 7 ang fuel surcharge ng domestic at international flights mula po yan November 1 hanggang 30. Dahil dito, magiging 219 pesos hanggang 739 pesos ang surcharge ng isang tiket ng eroplano sa domestic flights. Mahigit 700 pesos hanggang mahigit 5,000 piso naman ang surcharge sa mga international flights. Bagong mall hours sa Metro Manila, ipatutupad ng Metro Manila Development Authority para yan maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko na inaasahan sa papalapit na holiday season. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, simula November 13, magiging 11 a.m. hanggang 11 p.m. ang mall hours sa Kamaynilaan. Nilimitahan rin ng ahensya ang malalaking delivery sa mga malls sa alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Habang inatasan rin ang mga mall operator na magsumite ng traffic management plans at abiso sa kanilang mall sales at promo events. Kaugnay nito, inaasahan ng ahensya na bibigat ang daloy ng trapiko ngayong holidays, kaya hinihimok rin ng mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta para maibsan ang holiday traffic. Lahat po ng mga alternatibong modes of transport ay dapat po nating gamitin para po wag na tayo magdala ng sasakyan at makabawas din po tayo sa volume ng traffic. At yung atin pong bus carousel ay very efficient. So kung pwede po na iwan yung sasakyan somewhere at gamitin na lamang po itong pampublikong transportasyon na to, mas mabuti. Lahat po ng... Susunod, Janet Lim Napoles sinatulang guilty sa kasong graft at malversation of public funds. At mamaya sa ating Balitan Showbiz, first look kay Mateo Guidicelli bilang Pedro Penduko, silipin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Inaasahang makapag-uuwi ng nagkakalagang $120 million na business deals ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa Saudi Arabia. Lumipad kahapon sa Riyadh ang Pangulo para dumalo sa kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Sinabi nito na libo-libong Pilipino ang makikinabang sa benepisyo ng mga maiuuwing business deals, lalo na sa trabaho at oportunidad na hatid ng mga kumpanya sa Saudi. I assure you that the Philippine government is steadfast in its commitment to continuously support current and prospective Saudi investors. We too in Saudi Arabia have an ambitious vision for economic development, driven by widespread reforms and investment. Through Vision 2030, Saudi Arabia has embarked on an ambitious economic growth and diversification journey that can bring benefits and opportunities to partners across the world. For as much as the kingdom attracts FDI, we also wish to grow the footprint of our own outbound investment-friendly nations like the Philippines. Nagkilos protesta ang grupo ng mga magsasaka sa tanggapan ng Department of Agrarian Reform ngayong araw. Ito ay para ipanawagan na bigyan ng libreng sakahan ang mga magsasaka sa bansa. Ayon kay Amihan Secretary General Cathy Estavillo, 9 sa 10 magsasaka ang walang sariling lupang binubungkal. Dahil yan sa umiiral na Presidential Decree 27 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sinabi din ito na nagpapahirap ang ipinatutupad na kautusan sa mga magsasaka dahil imbis na makalibre, binabayaran pa ng mga ito ang amortisasyon sa lupa. Kaya naman ang apela nila sa pamahalaan, tulungan ang magsasaka na mabigyan ng hanap buhay at libreng sakahan. Natupad na PD 27 ng Marcos Sr. ay na kailangan bayaran sa pamamagitan ng amortisasyon, no? At ito ay napakataas na presyo dahil sa wala din naman suporta ang gobyerno sa ating mga magsasaka, dahil sa kawalan ng suporta ng gobyerno hanggang sa sila ay na-displace at bumalik sa kamay ng mga Panginoong may lupa yung lupa na naipamahagi sa panahon na yan. Hinatulang guilty ang tinaguriang PDAF Queen Janet Lim Napoles ng Sandigan Bayan sa kasong graft at malversation of public funds matapos ang iligal na pagkagasta ng 20 million pesos na pondo ni South Cotabato Representative Arthur Pingoy. Kaya naman habang buhay na pagkakakulong ang magiging sentensya kay Napoles. Bukod sa kanya, makukulong rin ang mga dating opisyal ng National Agribusiness Corporation na sina Rodora Mendoza, Maria Nines Guanizo at Victor Roman Cacal. Gayon din si na Evelyn De Leon ng Philippine Social Development Foundation Incorporated. Samantala, inutusan rin ng korte ang mga akusado na ibalik ang 20 milyong piso na kanilang ginasta sa PDAF ng mga mambabatas. Sa iba pang balita, pinagbabawalan ng Department of National Defense ang lahat ng mga sundalong Pilipino na iwasan ang mga nauusong mobile applications na gumagamit ng Artificial Intelligence o AI. Sa memorandum ni Defense Secretary Gilberto Guibo Chodoro Jr., sinabi nitong may privacy at security risk ang mga uso ngayong AI generator apps. Dagdag nito, bagamat nakakaaliw at mukhang harmless ang AI apps, maaari itong gamitin upang gumawa ng mga peking profile na posibleng maiuwi sa identity theft, phishing attacks at iba pa. In light of the fact that the risk and threats posed by these AI applications have not yet been established with certainty, the Secretary of National Defense has deemed it prudent to advise our personnel and bureaus, especially the AFP, to refrain from using these apps. Bigong na ipanalo ng Philippine Warriors ang laban kontra Afghan sa Asian Para Basketball. Sa score na 49-53, natalo ang Pinas sa kamay ng Afghanistan Biyernes sa 4th Hangzhou Asian Para Games Wheelchair Basketball Tournament na ginanap sa Hangzhou Olympic Center Gymnasium sa China. Dikit naman sana ang laban dahil lumapit ang Philippine Warriors sa Afghan sa score na 49-50 sa nalalabi nitong mahigit 1 minuto at 30 segundo pa. Pero tila nasa koponan talaga ng Afghans ang bola kaya bigo nilang makuha ang inaasam-asam na tagumpay.
Sa aming pagbabalik, first look kay Mateo Guidicelli bilang Pedro Penduko, Silipin. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Pelikula ni Mateo Guidicelli na Penduko. Naglabas na ng official trailer, ilang kapanapanabik na eksena ating silipin. Habang Ed Sheeran, magbabalik Pinas nga ba sa susunod na taon? Yan at iba pa sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Sa mundo na laganap ang makapangyarihan, may makikilala tayong astig na tagapagligtas. Halina't pasukin ang mundo ni Penduko. Lumabas na nga ngayong araw ang official trailer ng pinakaaabangang Pinoy superhero sa biggest family action adventure movie ngayong taon, ang Penduko. Napasok rin sa Magic 10 entry ng Metro Manila Film Festival 2023. Pinagbibidahan niya ni Mateo Guidicelli kasama ang ilang bigating artista tulad nina Albert Martinez, John Arcilla, Kylie Versosa, Mark Anthony Fernandez at marami pang iba. Sa inilabas na trailer, makikita ang mala-action adventure ng ating bida sa ibang mundo. Siguradong perfect pang Christmas banding ng family ang pelikula dahil mapapanood ang Penduko sa mga sinihan sa mismong araw ng Pasko, December 25. Samantala, balik sa bansa ang Irish pop rock band na The Course para sa kanilang 2 araw na concert na magsisimula bukas October 21 hanggang 22 sa Araneta Coliseum. Ang naturang banda ay binubuo ng Course Sisters. Nakilala ang banda sa mga awiting kanilang pinasikat noong dekada 90 gaya ng Breathless, Runaway, So Young at marami pang iba. I found a love for me. Speaking of concerts pa rin, Ed Sheeran's fans, mark your calendars na. Back to Manila rin kasi ang British singer-songwriter na si Ed Sheeran para sa kanyang Mathematics Tour na gaganapin sa March 9, 2024 sa SMDC Festival Grounds. Kumpirmado yan sa inilabas ng Philippine Concert sa kanilang Facebook page. Siguradong mapapasing along at muling ma-in-love sa ilang biggest hits tulad ng Shape of You, Thinking Out Loud at marami pang iba. Matatanda ang huling nag-concert si Ed Sheeran sa bansa noong taong 2018. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, okay lang na maging seryoso sa ating trabaho dahil ika nga nila, ito ang ating bread and butter, pero minsan kailangan mo rin itong haluan ng kaunting saya para ang pagod mabawasan. Narito ang ilang tips na baka pwede rin sa atin. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang author at alternative medicine advocate na si Deepak Chopra. Ayon sa kanya, sa gitna ng kaguluhan, panatilihin mong mapayapa ang iyong loob.
At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!